Happy week start na sa mga higalag mga kaigsunan. Welcome kita sa atong ang bag-o na nga semana no. Ika 22nd na kita over 52. O ano kita sa lesson 9 ato ang memory text. Psalm 67 verse 3 o 4. Nagkanayan. Let the peoples praise you, O God. Let the peoples praise you, O. Let the nation be glad and sing for joy. For you shall judge the people righteously and govern the nation on earth. Shala. So mao kana ato ang teksto nga ato ang memory verse this week no. Psalm 67 3 o 4. So welcome na dayon kita sa ato ang pagpamalandong Bible study on a lesson, study on the words, marathon lesson karon communion with God. I will sa Heptology edition kung 7 parts. Atong textual audio-visual yung itong presentation nato kung mag-una po lang ato ang i-review of the last year no. Ang kuan man ni ato diri kanang ang pulong gidot na sa Dios di siya mapildi no. Pero ambot kay nag-una man gud ang television time slot ra man na ila no. Pero ang pulong sa Dios dili siya time slot, day slot no. Adlaw ang gikinahanglan no. So day slot ang ato ano mao na nga nakita day slot sa ato ang i-review no. Ang night sa atong Sabado, Sunday, Monday, Tuesday no. Mao na to ang day slot sa ato ang i-review. Unya ato ang day review ato ang day slot pud nato sa ato ang day review no. Ang dito na sa kahaponon padulong sa kagabion ato ang katulogon no. Sa PM 326 426 726 9 to 11 no. Ato ang day review ato ang live review of the hour o kana hour na siya pero masakop ang adlaw sa ato ang pag-review no. Ato ang live review no, live of the hour 10 AM to 12 over high noon ato ang regular nga time no. Onya ang atong week review of the week no. So tibuak pud siya nga week ang ato ang ma-review pero isa ra na siya ka day slot no. Ang ato ang Friday tibuok po nato sa ato ang Friday no. Ato ang week review of the week. So kana lang ato ang mga pakuan sa review no. Kay dili kita makaginansya sa review no. Kay mabalikan nato pareha sa last year no. Wag na kanang hindi mahurot ang event ba mao po na siyang makapadasig sa imuha nga nganong madasig ka niya na nga adlaw no. Kay imong babalikan last year no. Ang atong event na to last year sa Sunday mao man day tong graduation no. Sa ato ang BSME ka 55 kuno nga graduation day tanawa ra to no. Nga na nagipag-irog sa ato ang kan kay sa ato ang kasamtangan kadto ba sila ga March ba sila ga graduation no. Pero karon na sa diri sa Mayo katong 2024 no. Pero karon sa ato ang kasamtangan naghihapon kita event nga pagasugaton sa ato ang church no. Ang event last year no, ang nakaraan nga last year ang graduation o karon ang event sa atong kasamtangan ang kasalan kasalan no.
sa ato ang ka-member nato kanhi sa ato ang youth and prayer, no, nga pastor na siya karon. So diri siya pagkakaslon sa iyang balwarti nga church, no. So maong di kita magdugay bising nalangan kita karon, no. Welcome na dayon kita sa ato ang paglantaw kalendar. Di na yung mga kalendar, no. I-pull down yung mga status bar, makita atong pizza. May 25 Sunday. Lingi atong mga gabitay nga kalendar diha. Makita ato ang pizza. Gapula. Panglas nga gapula sa ato ang Mayo nga Yomans, no, ang May 25. Ato ang Google Calendar kay nakita holiday karon. Mga holiday. Holiday sa kuan. Ugma ang holiday sa ato ang Israel. Ugma ang holiday sa ato ang Israel sa May 26, Jerusalem Day. Naagid sila Jerusalem Day, no. Ang ato ang pesta man to sa 19, no. Pero sila sa May 26 ang Jerusalem Day. Pero nakita na to atong kalendar karon di kapula. Ang May 25 naka-fill up na pud ang task, no. So praise the Lord diha sa naka-fill up nga task. Ngano na-fill up naman na tanan diha nga. Karon pa na-fill up na. Unsa naman ni ang kalendaryohan Ay mo irog di ay na siya. Ato na lang ning pang-editon. Ni irog man siya. Na-fill up na siya pero ato siyang kanang not completed. Di pa nato siya completed, no. Uncompleted pa ni siya. Ato ang task diri. Ato siyang iyan completed. Kay kung mahimo na ni siya, kay tibok man nga adlaw pud ni nga task nato diri. Ato na siyang i-completed balik, no, kay gi-complete man ni siya nga wa pa man ni nahimo. So mao di ay nang nakanindot kung mag-fill up ka, no, di ka maulahi. Kay ma-fill up na hinuon ang sunod. Pero kung di ka mo fill up, duha na hinung kaadlaw imong di ma-fill upan. Pero kung mag-fill up na ka nga kuan, ma-fill upan niya pero di pa rin dapat siya i-complete, no. Kay mo irog mo change pa day ang calendar nato sa Google Calendar, no. Kaya itong papel diri always sa maning papel, no, pero kini ato ang electronics muusab di ay na siya, no. Halimbawa gi-fill upan nimo ang kanang next day, no. Pag irog ana murag na siya pag irog gamay, no. So, mana ato ang batay calendar May 25, 2025 or 25 matud pang Project Lupad palindrome, no, ang ato ang adlaw karon, no, palindrome, no. What is palindrome? Ato rin sayro, no, si kon ra manggoy Project Lupad ra may gauso-uso ana. Pero palaban kita kan teacher Mayta unsa ang palindrome, mate? Nagdali ba ta? Wala. Diya. Palindrome. Kaya kon kita kaayo karon palindrome kita kaayo karon. Kay 2025 nagsunod, no. Palindrome men Smita. So nali ang palindrome is a word, phrase, or sequence of character reads the same backward as forward. Mao din ang palindrome. Maparihara kuno basahon sa
kanang normal og pabalik, no? Ambot sakto ba tong ginahuna sa ato ang Project Ropad nga napalindrom, no? Pero sa kuan din na siya na example ang boards madam or radar. O baliktad siya, no? Palindrom ang madam radar. Onya ang phrases aman, aplan, kanal. Tapos Panama. Ako yung kayo pati mabasa siya ba, no? Pabalik ang kanang phrases niya nga sayang phrases aman, aplan, kanal, onya Panama. Kung balihon nimo mao gyapon aman, aplan, radar ka dikit-dikit lang. Sa numbers ang palindrome 12, 32, 21. O kung balihon nimo na siya kuan gihapon siya nga 12, 32, 1 31 lagi la 1, 23, 21. Kung balihon kadto 12, no? Or 1, 23, no? Manaasay pagbalik mabasa gyapon siya. Akala di na nato kung ano niyang diri sa ubos, no? Kay palindrom ratong gisayran gisayod. So manadayon kita sa ato ang lantaw kalendar. Bantay panahon na kay 10th day report karon kay natay wali, no? So ato ang bantay panahon nato atong 10th day report. Today adunay 80% nga precipitation ugma sa Monday 26 50% precipitation sa Tuesday May 27 50% precipitation sa Wednesday May 20 50% precipitation sa Thursday May 29 50% precipitation sa Friday May 30 40% precipitation sa Sunday wala kunoy ulan. Saturday sa Sunday na ay ulan 40% precipitation sa Monday sa sunod na semana nga sunod, di ba? Monday June, patay na June 22 na. Junyo, no? Hunyo. Yomans gihapon natin ikaduha nga yomans, no? Sa June, next week June 2 maaliwalas ang ato ang panahon. Og sa Tuesday, June 3, kusog na po ng ulan, 70% precipitation. So, usually, sinati, nilingasima na, ang kalahating porsyento nga ulan, no? Ang 50%. Diri sa karon sa ugma sa sunod nga ugma sa Wednesday, sa Thursday og sa kanang Thursday ra kay Friday 40. Amo ka natong 10 days report. Dire dayon kita sa tong high nga temperature ay bugnaw-bugnaw gyud. 29 degrees Celsius ang high, ang lowest 23. Kaula pa nato cloudy. Lago kita sa atong galaw sa atong adlaw. Ato ang dawn. Saan naman ni? 4:55 AM. Ato ang sunrise 5:17 AM. Sunset na to 5:52 PM. Nairog o ato ang das. Nairog po 6:15 ang ato ang das. O tanawan yung alarm clock, no? Kaya nang giirog dire. Ato ang dawn. Nag-stay man atong dawn, no? Ang ato ang sunrise ni atras 5:17 AM save. Ato ang diri sa ato ang dark nang giabanti ni siya, no?
5:53 ba to ang ato ang kanang or 54 na, no? Ato ang sunset, ato ang dusk 6:15 na kuno ato ang dusk, no? So save na siya, tara to. (6:15) atong dusk, ato ang sunset, nag-stream dito sunset 5:52, no? Say balik na nato 5:52 atong sunset. Kana na galaw sa ato ang adlaw. Ato ang situation, mahangin ba kita karon? Oy, hangin-hangin 13 km/h, no? Oy, hangin ko karon sa iyo nga buntag 13, 11, 11, 10, 8, 5, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 10, 8, 8, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 10, 10, 10, 11, 11, ugma sa ugma nga buntag. Ang alas 8 galas 9 ang 11, no, km/h. Man na natong galaw sa ato ang hangin. Dili kita sa atong tide forecast sa lawa kating kaligo ra ba kay Domingo. To save lives, no? Narabay ka victory na pod, no, kay nakakuha na pod og kanang kalag. Sa ato ang Sunday, May 25, low tide, high tide, low tide, high tide. AM, matulo ka AM, unya PM isara, no? So, low tide siya to 47 AM, 0.43 meters, 1.41 feet. High tide siya 9:13 AM, 1.54 meters. Oy, amping mo diha. Kay habog kaya sa kaon, dili para ba alas 9 pa, oh. Ampingin na dihang mana sa kuan ha, kadagatan. Kaya ang habog niya 5.5 feet. So dili magpakumpiyansa sa karagatan, no, ato ang mga kabataan diha. Kay laom na buntag pa. Tapos mo low tide siya sa hapon 4:19 PM, 0.9 meters, 0.3 feet. Mo high tide siya sa kagabi on 10:35 PM, 0.96 meters, 3.15 feet. So mauna ato ang tide forecast sa ato ang galaw sa ato ang tubig. Balik kita sa ato ang early forecast, no? Atong high nga temperature 29, ang lowest 23, kaulapan cloudy. Lagi hapon nag-excessive heat nga warning, no? So karon nga temperatura 28 degrees Celsius sa alas 10, 28 degrees Celsius sa alas na kunoy tagan-tagan nga ulan, 20% precipitation. Alas 11, 29 degrees Celsius na ay 40% nga ulan. Alas 12 tungang udto, 29 degrees Celsius adunay katong 50% na to, no, 50% precipitation. Ag same sa alauna, 29 degrees with 50% precipitation. Tapos alas 2, 29 degrees Celsius with 70% precipitation. Sa alas 3, 28 degrees Celsius. Sama ni sila, no? Juwit ni ang alas 3, alas 4 sa hapon. 28 degrees Celsius with 80% precipitation. Oy, 80 maday atong precipitation karon, di maday 50. So amping-amping, no, ulan-ulan, maga dagpayong. Tapos sa ato ang alas 5, 27 degrees Celsius with 80% precipitation sa kagabion. Oy, atong kuan, ato ang wali na, no, sa kagabion. Nagkalain-lain ko no ang venue sa ato ang asing meeting, no.
na ay sa reception hall, na apoy sa hotel kuno. Grabe gid sila, no? Sa alas 6 na 26 degrees Celsius with 40% precipitation. Sa alas 8, 25 degrees with 40% precipitation. Sa tuang alas 8, 24 degrees with 40% precipitation. Alas 9, 24 degrees with 20% precipitation. Sa tuang alas 10, alas 10 na to 24 degrees Celsius, ug sa alas 11 23 degrees Celsius. Alas 12 ito nga gabiing udto, no? 23 degrees Celsius, ug dili na atong lowest, no? Alauna, alas 2, alas 3, apil atong alas 2 ito nga gabiin, no? Ang 23 degrees Celsius maabot og sa alas 5 kadlaw ang ato ang lowest nga temperature. So kana na ang ato ang paglantaw panahon, bantay panahon. Salib kita sa Israel. Unsay entry ani kang kabayan, no? Sa ato ang kang kabayan, wala man lagi na siya i-upload, no? Iyang entry. Nagkuhan, nakatiman sa iyang mountain bike. So niya, wasingan niya na, bitanaw na to. Nag-live siya sa kaoras. Gawasing siya sa iyang scooter, sa iyang bike. Kang pastor, binapa ba yung entry ni kabayan? Ay, good morning ko, no? Dito na takang pastor na kita. Mabuhay ka sa Israel. Ampak sa kuan. Sa higdaanan. Good night kun Israel, 21 degrees Celsius, bugnaw. Tapos sa border sa Israel, Lebanon. Wala ka. Ngayon nakanha mo siya sa Lebanon. Nagkan siya masag video. So katong travel vlog be. Ani yang entry. Ay dito pa man gihapon ni sa Bahay Garden, balik-balik naman der. Ato ang hub channel kahapon. Katong ato ang worship, live hope worship. Si ito maleho, no? Ay PhD man rin na. Pagtik man din yun ang atong speaker, no? Ngayon gipang saysay ang mga Bible character. Ngayon naman yung live ng Comelec. Sa asa man ilang live dito be? Annual audit. Annual audit. Nga sila annual audit eh. Ilang ipahalagahan ng annual update nila. Candidate man ilang gi-post diri random annual update. Sa asa man nga mga mabasa. Legislative District.
Sa kanaray basta ilang gikuan annual update kuno nila karon. Butuan galay batong butuan PIO. Sa may galay ba ni? Bexio Enduro. Ay kuan. Sa ni mountain bike ni? Enduro downhill mountain bike ni o motor ni? In connection gihapon sa Balangay Festival oh. Galay ba to ang kuan? Asa man dapita? Ay. Mauday itong naisay mapa. Ay, bike lagi, mountain bike lagi. Enduro downhill. Enduro 25 downhill. Katong gipraktisan ni kabayan nga trail, no? Dagan mga mountain bike. Sa kanan natong paglantaw diha, diha kita sa ngutikaran sa tuang church. Ato ang best SDA no, best per niya divine worship ug afternoon nato nga program madali raman taan ni kay wa man ni mga pangalan ning ato ang mga nagbisita sa ato no sila ni hatag sa ilahang kanang mga ngalan no pero ang gawalis sa ato sa bisper si Brother Alex Aguilar ito no tapos ato ang programa sa buntag sa ato ang Sabbath day no ato ang Sabbath call ang gadala no ang Mas Amecos Kibali sa CSU nga program sa gisugdan 8:30 no sorry Mas Amicos na girl Mas Amicos na boy no song leader welcome opening song opening prayer special song promotional talk lesson study by class closing song acknowledgement time ay kabron out man ita ato ang Sabado no nakabalik ra pod ang ato na po siyang itabi no kay natay monitoring dito sa ato ang mobalik na ang kanang kuan ba ang kanang normal nga current di ba kay maka-produce man tag abnormal nga current kanang generator abnormal man na siya nga current no imuhang gusto gyud ka nga di magngit-ngit mag-generator gyud ka no pasigag suga no pero bantayan na nimo no sa dili mga normal nga mga generator ayaw na ipasaksak ang mga appliances bising ang mga cellphone no cellphone charger ayaw paggamit og generator mga guba na no kay naay detection nato diha sa ato ang kanang EBR ba kanang mga digital nga mga EBR makita niya nga abnormal gihapon ang dagan sa iyang current kay di siya ka 220 di niya maka 220 ang volts so masubanan po na siya nga dili kinahanglan mo sabay ang basta kay nanay kuryente mag-charge nako bantayan niyo madaot na imong charger no kung generator ang kanang kuan no bising ang sound system no nga ipandla na sa system kay generator nga mo na kanindot ko na kay mga EBR nga mga digital nga EBR ba nga mugukod gid siya sa 220 nga volts nga yung kinahanglan pero mag EBR po kag walay detector nga di pa kasulod ang 220 mo function na siya di siya makatabang no kay di man niya ma-detect ang normal nga current no okay man ang mga generator pero kung makuha siya sa normal gid nga current ang iyahang gikuan pero kung dili siya makuha ayaw na lang pud pagpansak no kay makaguba na siya so ato na siyang giapil kay gabran out kita no ato tapos ang ato ang divine worship nato
ang gauna sa tumasong letter si issue gihapon nato ang mabida no, intro with opening song and vocation. Anya welcome call to worship intercessory prayer as the worship emphasis. Anya message and song mas amikos no nato message aba ito no kitsaya ngalan Nikki nasalang ba to no. Tapos closing song, benediction. Ano man ato ang wali mga 11:30 kapin no. Tapos antimo assurance din tapos kita sa ato ang hour of worship kung divine worship sa atong afternoon na program. So take over gihapon ato ang CSU no ni ana. Pero mao po na siya ang normal gyud no nga ang usa ka grupo kung mobisita siya sa kanang charts no masuki kung naa siya later nga mapaabot sa charts no kay para formal gid siya mga rule ganita kinahanglan ganing na later kay mga dagko na lagi no pero kung kana di ay kuan kung gusto di ay ka nga moadto sa laing charts magpahibalo gid ka sa board no para formal siya no di kay surprise lang no. So ang ato ang programas kahaponon nakita baptism time no katong natala sa to ang baptism nga 20 kapin. Ang nahagpat nga soul sa wali kibali to sa Bangkasi no ni Pastor Mendez basig sa LA to siya nga kuano department dili man gud sila mag-connect sa chart sa kasagaran mga LA no lagalahan ka magwali sila padayon na sila no. So pero connect to siya sa ato ang mission no kay kanang na si pastor Rafael no Domingo. So mao to man sa atong baptism time. Na ba to'y presider naman to no katong presider mo kalit ako siyang tingog di ba no. Siya kon mo to sa leader no. So sa atong baptism time na to alas 3. Tapos man sa baptism time kay kumusta pa gani ito. No, ang opening prayer expression nakita Bible quiz no ni Ma'am Tuario no ka Bible quiz. Tapos nato iga message no ato ang boy sa kanang CSU no nga mas amekos. Tapos closing remark closing remark no si Brother Eliudar. Tapos nato sila song time nato ang mga sa issue okay po dahil sila mukanta no walang kay sila ni kuano ka ng mini concert kibali no kay kaplas na po to sila nagato sila yung mga gipang-arrange nga mga kanta no. Guys special song mas amigos gyapon to with alumni ganito no lesson overview sa ato sa to Brother Sandro ko no Andro. Tapos closing song 5:09 no anya 5:12 ato ang closing prayer. So kana ato ang best SDA no sa ato ang katikaran sa ato ang charts. Ato ang makadalan ng kakanalan wala pa magyapon to atong gilabyan-labyan. Wala pa gihapon to sa Geplen. So kana na ato ang
sa report sa atong kadalanan. Dili kita report kita sa ato ang agoy reporting ra ba kita no. Dalan padulong sa Diyos. So welcome na dayong kita sa ato ang second quarter this year no. 2025 lesson 9 sequel nato paday kita sequel nga end the Psalms part 2. O gato pagatunan sa Sunday, a very pleasant help in the time of trouble. Uy nga no manaamantaan na no. Nara ba ito ikikuan sa Facebook nga bata ko no, Mami, COVID is back. Di ba no? Pero ang buto sana siya no. So mo na ito pagkatunan sa expanded sundown na ito no. Satsan Saturday o Sunday sa tumagtuon sa maton lesson karon ni Lodi. O kung nakakamo sa atong website kung ano ito na pa sa atong yesterday's episodes. Pati ato ang kuan wala na ito na plastar ato ang kuan YouTube music no. Ambot na busy or magka naman siya kakuha no. So bago kita atong image category dire naman ay kandila pero wala to ipakita tong siga sa kandila no. So magatuon kita tulo ka sabat ko log tulo ka devotional onya adlibs. So na-link na to dire Spotify account natin. Mo na dito sa ato ang platform sa ato ang Spotify no dito sa ato ang Anchor. Tapos atong na YouTube app na to diri i-click niyo na ano para makadto sa atong YouTube channel, subscribe and follow na ihom para sa atong list. Welcome kita sa anay nato no sa Satsan May 24 og 25. Atong first part is the worship na dito nga devotional reading. Sabat 21 May 24 2025 gitaytolan opportunities never last. Ato na siyang gihaplas diri ang ato ang English. Pero nakita Bisaya kay Bisaya man kita sa Sunday, no? Ang atong English ito raman sa Miyerkules. Mga Bisaya kita karon dayon nga kahangturan. Uy, kahangturan. Unsa to yung gikuan ato ang vlogger nga para kang langka, di ba? Langka tapusan. Di ano? Ato ang first part na siya, atong second part. Atong youth devotional. Desar, unsa atong desar pages na to, no? Og ato ang mga pages tapuson na nato ang chapter 30 karon he ordained the 12 sa mga paragraph nga tulo, no? Ato ang pagbasa ng 197.1 ay 200 mo dito no? O dito nag 500. 297.3. Karon nato nataposon sa palindrome, no? Nga adlaw ang 5:25:25. Og ato kining gisugdan ang ato ang chapter 30 ni adtong 5:15:25 o 5 ka adlaw ni dagan ang ato ang napulo ka adlaw no ato ang chapter 30 nga he ordained the 12 ug ato siyang tapuson karon sa tulo ka paragraph. Tapos ato ang third part, devotional for all. Basin malimutan, no? May 25, Sister Betsy. Kinsa man ni si Sister Betsy ko, no? Atong mga sister. Sister. Sister lagi ko, alon. Mamalik atong mga sister, no? Sa ato ang gikan sa F-Camp, no? Karon po dang ilahang, si tawag na, departing time and the
campsite na gid siya karon, no, nga schedule nila sa Sunday. Mo ni ang event karon, no, ang kanang departing time sa ato ang F-Camp. O niya napo kitay kasalan dayon sa hapon, no. Pero last year nato nga event ang graduation day sa ato ang BCMA, no. So karon nato ang pagabalsaw ng May 25, Sister Betsy. Betsy, kano sa taan ni maka Betsy karon kay malate mapuntaan ni sa event, no. Madto para matag event ane. So mao na ang ato mga devotional per second og third nato nga part. Sunod Sabbath call sa ato ang mga henerasyon, no. Ang fourth part, fifth og sixth nato nga part. Ang part Sabbath call sa atong mga senior youth, young adults, nga mga professional. Ato ang tema second quarter back to the altar, lesson 9 na kita, the altar life of Jesus, part 2, the sequel continue, no, sa ato ang altar life of Jesus. Katong magsayog mata hanam po ni dagan ring ato ang semana karon, no. So ato ang coverage May 24 to May 30. So ato ang pagatun-an og atong report sa Saturday May 24 sa portion nga intro og inscribe, time as standstill. Sa Sunday May 25 sa portion nga engage, hypocrisy and focus. Monday May 26 sa portion nga interpret, high stake, night prayer. Sa Tuesday May 27, alam na natin, alam na ng lahat, no, ang in-speak. Sa Wednesday May 28, invite nga portion, try this. Oy, wala magkuan kanang HTML school, try this, no. Sa Thursday May 29, insight nga portion kita itulan all night warrior. Sa Friday May 30 atong paghasay, no, ang inquire. So man atong pagatun-an, no, ang duha Saturday ag Sunday, standstill and hypocrisy and focus engage. Sunod Sabbath call sa ato ang ma-junior youth, kamrag mahatong atong fifth part, no. Ang second quarter na to Bandes Freedom, lesson 9 na to, not love at first sight. Uy, gibaliktad ba lagi li? Di ba na love at first sight ka? Wala, uy, not love at first sight. Hello? Asa wali napita ni ron, ning not love at first sight, no? Atong pagatunan sa Sabat, no, John 6:37, oy, memory text atong basaon, no? Sa Matthew 9:10-11, kay marabing not at love at first sight, no? While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came, ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked this disciple, "Why does your teacher eat with tax collector and sinner?" Mao na ano nga nabantayan nila. Tapos atong pagatunan sa Sunday, ang 2 Chronicles 7:14. O kana ato ang cornerstone college Sabbath college tas mato ato second quarter nga tema duha, no. A precursor of prophecy, allusion images and symbol, how to study Bible prophecy. Ato ang series this week, ang sequel nga pagpadayon, and the Psalms part 2. Ay katulad ito na ito kung anong allusion images and symbol. O niya ang music. Di ba, no? As study Bible prophecy kay nakakita Psalms
O katong report sa May 24 to 30, no? Ang coverage, mao kini ito pagkatunan sa Saturday, May 24 in the Psalms, Part 2. Ato na siyang pagkatunan, no? Tibok nga, semana karon kay overview raman ta, no? Ato ang kanang Sabat. Ang sa Sunday, May 25, ato pagkatunan, a very present help in time of trouble. Uy, kamusta mo diha ato ang mga ka-camp, no? Inaot nga walay trouble, no? Kay nga naman no? Sa Monday, May 26, hope amidst turmoil. Uy, naga-turmoil naman po lagi no? Sa Wednesday, May 27, under his faith. Sa Wednesday, May 28, wine and blood. Uy, nakahimo naman siguro ito ang mga kaasi, no? Sa ilahang Santa Sina. Sa Thursday, May 29, what your salvation may be known. Og sa Friday atong further taught og ang teacher's comment. Sa kana natong pagaton sa Saturday ang ato ang series in the time sa Psalms, no? In the Psalms Part 2. Og sa Sunday ang a very present help in the time of trouble. So mana natong mahanay atong pagkatunan kini atong mga paghanay pagtuon gihatod kanato sa tumnobos ang atong source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit. Ito gidiyugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10 atong small group sa youth ang Power of 70 ang TMI, total members involvement, personal ministry, gospel daily kang lam. Legatus Missionary and Preachers ato ang Harvest 25 ug mga kaani nato 2025 mahum na atong mga kaani karon kaasi na pod na mga kaasi nato, no? Nini nga semana. So ato ang daygon himayaw ng Dios, no, sa iyang pagka mapadayonon nga nagapadayon paghatag pamalandong sa iyang bulanon nga mga pulong. Ang pulong may gahom atong kalanon with of life living waters. Og ang source of life, the God of love and justice and mercy. Tapos recorder of prophecy, no? Ang ato ang throne in the grace of God. So kanana di na kita kayo magdaghan og kuan, magsugod na kita, no? Og magampo na kamo diha, no? Fold your hands and pray. Get your Bible, no, and put in your heart. Magampo kita. Magampo kamo. Secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayerful. Magampo kita. Amahan namo nga naa sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan. Pani ang imong gingharian, pagabuhaton unta imong kabuton dinhi sa yuta maingon sa langit. Hatagi mi karon sa pagkaon sa kadlaw sa ilo akin sa utang sa iluman sa kautang kanamo. Ayaw kami itugyan sa banulay kundi luwas sa kami gikan sa dautan kay imo ang gingharian ug ang kahamimaya hangtod sa kangtoran. Amen. Yes, welcome dayon kita sa atong first part, no? Magabasa kita sa Bisaya, opportunities never last. So ang opportunities never last, pero Bisaya ato ang basaon karon. Ang katong langka, liwa langka. Ang kagandahan mo ay langka. Langkatapusan. Char, no? So atong basaon diri madayon nga kahangturan or mapadayunon nga kahangturan or langka, langkatapusan. So atong kaitik sa Ecclesiastes 9:10, besan on sa ang hikaplagan nga buhaton sa imong kamot. Buhata ka na uban sa imong kusog, kay walay buluhaton o lalang o kahibalo o kaalam sa lubnganan nga imong pagaadtuan. Uy, duha ra lagi siya kako nga buluhaton. Ang mabuhat kunos imong kamot o niya gi-combine ang kahibalo o kaalam
kana siya naapa na siya mentras buhi ang tao, no? Pero kung didto kuno sa lubnganan, wala na kana siya, no? Mana ato ang privileges samtang buhi pa kita, no? Nga buhaton ang naa nga mabuhat sa atong kamot, og ang kaalam og kahibalo nga ma-exercise lang yun nato, no? Kaysa lubnganan wala na, no? Uy, nakigsubo po kita, no, sa kanhi man kuno siya nga asawa ni Pastor Perez, no? Ang nipahulay karon murag na pa man siguro gihapon siya, pa man siguro siya nalubong, no? So sorry for the loss, no, sa ato ang mga hingtondan, no, nga sa kinabuhi nga dito sa lubnganan, di ba, no? Mahimo na to sila nga kana gyud nga amot na himo gyud nato sila nga madasig ang kinabuhi nato kung makita nato ng gibanggit diri nga wala nay kanang panahon sa pagbuhat, no? Kung dito na ikaw sa lubnganan, di man dito ra hang handuraw ana ang dito as kanang lubnganan, no? Kibali ang mga patay maoy nakapadasig sa mga buhi, no? Nga ikaw nga buhi ka, daghan pa ikaw mabuhat. Buhata ang pagdaig sa Ginoo, di ba? Kay makita nato ang mga patay na mahulay na sila, no? So ato basahon ang story, ang pulong nga author amo ni siya oportunidad gibuhat sa Longman Dictionary nga usa ka higayon sa pagbuhat sa usa ka butang o usa ka okasyon nga sayon alang kanimo ang pagbuhat sa usa ka butang. Kung mao kana ang kahimtang, kini nagpasabot ay katong otoridad ba, no? Nga makabuhat pa ka mo kana nagpasabot ko, no? Nga ang mga gutlo dili mulungtad hangtod sa kangturan. Sama sa nahibal-an na naton wa na ilagay no na. Na nato ang tanan sila moabot og moadto ang matag usa kanato niini sa simbahan. Gihatagan niini nga kahigayunan sa pagbuhat og usa ka butang. Ang pagkabuhi sa usa ka higayon alang kanato sa pagbuhat sa usa ka butang nga dili nato mahimo sa kamatayon. Ang pag-adto simbahan o pagpaminaw o mao na, no, nga gipa-emphasize pa diri, no? Simbahan, pagpaminaw sa pulong sa Dios o sa kahigayon o okasyon nga nagtugot kanato sa paghatag sa atong kinabuhi ngadto kang Jesus. Ang pagbaton og maayong panglawas mao'y kahigayunan sa pag-apil sa pag-evanghelius pagsangyaw. Ang pagpaminaw ni ining tanyag, ang pagbasa mao'y usa ka okasyon nga nagtugot kanimo kanako sa paghatag alang sa pag-uswag sa buhat sa Dios. Apan kini ang kahigayunan dili mulungtad hangtod sa hangtod. Pag-apilar kun ikaw adunay mga paagi, isig pa kini nga usa ka higayon alang kanimo sa pagsuporta sa buhat sa Dios. Ang kahigayunan sa pagsuportar sa buluhaton sa Dios pinaagi sa atong kinitaan dili mulungtad hangtod sa kangturan. Sa atong paghatag karon og padayon sa paghatag sa atong gamiton kadtong mga kahigayunan sa pagpauswag sa kausa sa Dios.
O manadayon kita sa atong pagbasa sa Bisaya. Ogma maga-operatory kita Bible reading, no? Ala ka Ecclesiastes. Grabe ka in deep, no, kay sa kinabuhi, no? Ecclesiastes chapter 9 atong basahon, no? Half chapter kita ugma. Alargo na kita second part sa atong desire. Atong desire of ages, no? Atong tapuson ang chapter 30, he ordained the 12. So nagkana yon dire he who called the fishermen of Galilee as still calling men to his service, and he is just as willing to manifest his power through us as through the first disciple. However imperfect and sinful we may be, the Lord's hold out to us the offer of partnership with himself, of apprenticeship. Christ invites us to come under the divine instruction that uniting with Christ, we may work the work of God. We have the treasure in earthen vessel, that the exceeding greatness of the power may be on God, and not from ourselves. Or, diba, sa 2 Corinthians, mabasa 4:7, this is why the preaching of the gospel was committed to erring men rather than to angels. It is manifest that the power which works through the weakness of humanity is the power of God. And thus we encourage to believe that the power which can help others as weak as ourselves can help us, and those who are themselves compassed with infirmity should be able to have compassion on the ignorant and on them that are out of the way. Sa Hebreo 5:2, having been in the peril themselves, they are acquainted with the dangers and difficulties of the way, and for this reason, he called to reach out of the others in like peril. There are souls perplexed with doubt, burdened with infirmities, like with faith, and unable to grasp the unseen. But a friend whom they can see coming to them in Christ instead can be connecting link to fasten their trembling faith upon Christ. Alas nga paragraph diri sa ato ang di ba sinasa itong mayut ang Desire of Ages, no, sa chapter 30 nga he ordained the 12. We are to be laborers together with the heavenly angels and presenting Jesus to the world with almost impatient eagerness. The angels wait our cooperation, for man must be the channel of communicate with man. And when he gave ourselves to Christ in wholehearted devotion, angels rejoice that they may speak through our voices of reveal God's love. So, muna kita sa ato ang Desire of Ages. Largo kita devotional for all. Basin malemot tales, we forget, no? Sa May 25, Sister Betsy. Kaya sa man ni Sister Betsy, sound like a Betsin malagin eh. Di ba? Betsy. At ang K-Tech sa Corinthians 9:7, NIV nga version,
Man should give shall be as decided as birth to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves the cheerful giver. Amo mo na yung teksto nga. Cheerful giver, no? Sa February, kibali nga, nahitabo. February 1859, James White gladly announced the result of the committee that had been studying how to finance the work of the church. He presented a concept known as systematic benevolence, which would provide a way for every member to give regularly to sustain the church. Quiet convinced that the plan was from God. White emphasized 1 Corinthians 16 to in justify a weak offering, and text such as 2 Corinthians, no, which is set forth principle of reaping, as he saw the fact that God's love a cheerful giver. White not only announced the new plan of systematic benevolence, but he set forth guidelines. Males 18 to 60 years should give from 5 to 25 cents weekly, while females in the same age group should donate 2 through 10 cents, and both groups should earn 1 through 5 cents more for every 100 worth of property they own. Following the example sa 1 Corinthians 16 to systematic benevolence fund. Ano din na systematic benevolence funds, no? Were collected on Sunday morning when treasurer visited each member home with offering contents and systematic benevolence record book in hand. Such a process, as you might case, did not meet with exuberant enthusiasm from all. Yet James White, 2 years later, put an encouraging PS on situation when he wrote that all expect that the treasurer and all get ready for them, and made him with open hands and benevolence, feeling no one he fell poorer but all persevere after casting their small sums into treasury. So, gain na ra isa ka oras mga classmate, no? Ang ato ang kalanon diha ati manano sa ato ang mga pamahaw, no? Paniud to panihapon, no? O ang ato ang pagtulog. Gatasing watiring, no? Atong kapiyeng comfort. Kay intermission, no? So, balayin kita sa ato ang pagbasa. But what to do when the funds became an issue? White at first suggested that his congregation could dispose of them as it saw it. Later, he proposed that each church keep at least $5 on hand to assist visiting preachers, and then send to the rest of Michigan 10th evangelism. Systematic benevolence, or what many later throw as a sister Betsy,
was a step forward, but it fell far short of the needs of the church. And beyond that, the Sabbatarian in 1859 still as in a systematic way to utilize the fund to pay ministers. Most of us today are thankful that the church treasurer does not show up on our porch every Sunday morning with a record book in hand. God has led us to better way that is less intrusive and more adequate and funds in the church. So, mana kita sa itong devotional for all, di na kita, no? Mga sabat ko na lang kita, kayo mana kita sa itong mga devotional, per second of third na itong apart, mga sabat ko lang 4th, 5th, o 6th na itong apart. And verse largo kita, sabat ko sa itong mga senior youth, yung adults nga mga professional, atong second quarter, nga tema, back to the altar. Ang lesson 9 na to, the altar life of Jesus, nga sequel, para yun na to ang part 2. O gato pa gato na Andrea sa Saturday, no? May 24, time stand still sa portion nga intro. Boy no, padayon kita sa oportunidad, no, nga gihatag sa Ginoo nga makahimo pa kita sa ato ang mga kamot o sa atong kahibalog kaalam nga gikan sa Dios maga sustain siya kanato, no? O di natong pagtuon mga to kita sa ato ang ka-apply i-search sa ato ang Play Store mga ka-apply, no? Ang Sabbath School and PM, download and install o niya i-open kung nana ka mo sa atong home, no? I-click na yung inverse, kaya nakita sa inverse ato ang pagtuon karon. O niya i-click ato ang lesson 9 sequel, no, katong part 2 sa In the Life of Jesus. O makita kita diri sa letterheads, sa man ka letterheads diri nga duha man ka gaside view nga naong kitikit man ilang isig ka ulo. Kaya ang utok na himong heart ang utok. Adili kita sa pagtuon sa Saturday. Time stand still. Oy, TS is, no? TS is time stand still. Ang ipabasa sa time stand still sa Lucas, no, yok. Pila kini ka paragraph, pila kini ka verses, layo. 47 ka verses, no? Pero sa himahimayon this week, ang yok 6, no? So ato basahan iyang kanang boy naman, no, sa ato ang inverse. A few years ago, I went through to a difficult spiritual time in my life. Oy, certain time in my life, God felt very distant. My prayer life was almost non-existent. I had little motivation to study the Bible. And when I did, it seems forced and meaningless. In the middle of my spiritual wilderness, a voice kept whispering, "Come to me. Don't try to fix anything. Jesus, bring it all to me." I knew God was calling me. But to be honest, I really didn't want to go to Him. I felt like would make me give up things I love and enjoy. Wala ko yung kayo ihang skano
kanang experience basig natin mga kabataan nato na kasi natin ni ana nga naipagtawag kang Jesus Christ pero magjaog ang iyang pagkatawhanon nga murag buhian na gyud nako tong akong gikalipayan sa una, di ba no? Love and enjoy. Some of these very things were responsible for my broken relationship with him. But I didn't want to surrender to him. After several weeks of running, late on Friday evening, I entered my bedroom, knelt on a cushion to the floor, and poured my heart out to God. I told him everything, every sin, fear, doubts, and pain, everything on my mind and heart. It was a raw and filtered moment with God. When I finished, I decided to let God speak to me. Up to that point, prayer had been a one-way conversation. I took and God listened. This time, God listened, and then He spoke to me. His voice wasn't audible, but it was unmistakable on my heart and mind. So inana to yung experiences, no? Nga kung makahunaw na gika nga ang Ginoo nag-istorya sa imo, dili kuno siya audible, no? Pero mao na imong kuan nga nag-istorya ang Ginoo, no? The first thing God said was, I love you. I know you're hurting. I know you're running. I feel your pain. I love you just the way you are. You are safe with me. I will help you. I will not leave you. Just trust me. Uy, wala man po siya kuan. Nangulit tao nga tao. Tao lo. God continued speaking, calming my fears and giving me practical advice on issues that were causing my grief. Tears began to fall as I came to terms with His unconditional love for me. When I looked at the clock on my surprise, it was 1 a.m. I had spent hours with God in prayer, and it felt like only a few minutes. I suddenly understood how Jesus could spend entire nights in prayer. This week we will examine some of the instances when Jesus withdrew to spend a lengthy time communion with God. O mao ni atong pagtuon kuno karon ni semana, lengthy time, no? Lengthy time communion with God. Lengthy, unsay lengthy gogel? Wala man tay ko diri ya. O iya na, sunod na lang lengthy time. Rin kita sa inscribe. Write out sa Yok 6:12, padulong 16, from the translation of your choice. If you praise for time, write out verse 12. You may also rewrite the passage in your own words. Or outline or mind map the chapter. Basahin na to, no? Kay mo mas ganang pag kadang gaampo ang Ginoo tibok gabi
And it came to pass in those days that he went out into mountain to pray and continued all night. O mana no nga continue all night. All night in prayer to God. And when it was day, he called unto him his disciples, and of him they chose 12, whom also he named an apostle Simon, whom he also named Peter, and Andrew, his brother James and John, Philip and Bartholomew, Matthew and Bartholomew, Matthew and Thomas, James and the son of Alphaeus, and Simon called Zelote, and Judas the brother of James, Judas Iscariot, which also was traitor. Grabe nang all night ba nga pagampo marag natulog naman siguro ka na, di ba no? Kay kung alas 12 baya buntag na gani ang alas 12, no? Pero mao na no ang all night dito ra gid na sa night, no? Ano pag buntag nga sayo, no? Pero makani mo lenti all night tag-as gid siya og mga time sa pag-ampo, no? Mato ang ato ang story gaina no nga murag magdaog ang iyang kalibutanon kay di na siya mobalik sa Ginoo, pero nagpractice man siya balik kung kanang tinag-as nga ampo. Murag alauna na kuno siya naka kuano. So mo to ang pamaagi no nga di gani mo makaya kung kanang moalagad ka sa Ginoo o ya magdaog ang imong pagka tinawhanon. Makaingi ka nga kapoy magalagad sa Ginoo, no? Pero kung mo try na kag-ampo ato tinag-as ang Ginoo mo mugiya balik sa imuhang kinabuhi, no? So inana ra magud ang solusyon, no, sa atong mga nagibakasyon diha, no, kay murag mag-change na ang inyong life ba, no nga. Kapoy dasig ko sa una, di nasag ko magdasig karon, di ba, no? Di na inana, no, kay imo na lang kaugalingon ang ka-control. Pero kung gusto ka nga kontrolon ka balik sa Ginoo, diri atong pagtuon nga all night ka mag-ampo sa Ginoo, no? Muhatag kag lengthy time sa Ginoo, mag-istoryahay mo sa Ginoo, no? Di ba? Kay bisan pag kanang danihon ka sa bisitahan ka kay gimingaw na kibali ang imuhang mga ka-church member. Di na kamo ba di na kaganahan, no, kung tao lang ang mo kuan mo padasig pud sa imuha, no? Di ba? O ya ang Ginoo mangita ra ba gina siya pamaagi, no? Kay namatay makita nga mga kaigsuonan jud nga katong mga youth sa una nga mga dasig, no? Grabe kung pasagdahan to sa Ginoo nga nawala tong dasig, wala sa ikapuli, mahilis ang mga youth, no? Mao na nga naa siya ikapuli, naa siya ipuli nga madasig nga bag-o nga member, no? Apil po na, no, ang ato ang life in the church nga sa life in the world makita nato ang kadasig nga oportunidad, di ba? Nga makita nato ng patay na mahulay na sila, ang ikaw na dayon kay buhaton kay buhi pa ka, no? Pero sa ato ang church food nga kung patay pod ang imuhang pagtuo nga murag sumuhan na ka sa imong pag-alagad nga magdasig-dasig, no? Ang Ginoo mo himo og pamagi nga pulihan ka niya, no, kay di man na mosugot ang Ginoo nga mawala ang kanang mulid sa church, no? Pero kung gusto pagig ka nga madasig ka sa Ginoo mo ni ang gitudlo diri nga ampo, no? Istoryahan na imong Ginoo nga mobalik siya kontrol sa imuha, no? Dili imong kaugalingon, kay kung imong kaugalingon wala gid na, no? Lingawon naman kaniya sa kalibutan kay na naman sa gipuli sa imuha, no?
Pero kung mag-istoryahan ay mo balik sa Ginoo, di ba? Buhayon kasi niya. So mana ang ato ang gibasa sa ato ang kining inscribe. Lago na kita Sunday sa atong pagtuon sa inverse maghihapon kita na sa hypocrisy na mahinoon eh. Hypocrisy in focus. O Sunday na ito nga pagtuon. And the whole multitude sought to touch him for power went out from him and held him all. Sayok 6:19. Take a moment to think about the significance of his single verse. A huge crowd from Judea, Jerusalem, Tyre, and Sidon was following Jesus. Many of the people were sick and tormented with unclean spirit. Jesus held all of them, even those who touched him in passing Jesus. Meditated the power of God. If one believed, one could be held simply by touching him. Sayok 6 ang atong nabasahan. Began with Jesus' hungry disciple picking grain of the Sabbath and eating in a grievous error. According to the law concerning Sabbath observance established by Pharisees, when confronted, Jesus declared himself to be Lord of the Sabbath. In the next few verses, he demonstrated his authority by healing the withered hand of a worshipper in the synagogue on the Sabbath again, while under the Pharisees' surveillance. Under the Pharisees' surveillance. By the end of the chapter, Jesus had shared the beatitudes of blessing, that those who believe according to God's code of conduct will receive. Sa verse 20 of 23, no? Pronounce woe on the richest and powerful. Challenge all to love their enemies. Sa verse 27-36. Encourage him followers not to judge lest he be judged. Sa verse 7-42, manani niya to ang Luke 6, no? Establish fruit bearing as a sign of authentic Christianity. Sa verse 43-45, and urge all to build on the sure foundation of Christ, the rock. Sa verse 46-49, the focus of Luke 6 seems to be less on the miraculous work of God and more on contrast that Jesus drew between the kingdom of God and his righteousness and the false faith and Pharisees' thought. For instance, Jesus taught that the poor spirit was hungry of righteousness, and the persecuted would be blessed, in the completely contradicted the teaching of the Jews and Pharisees, who believed that prosperity and success were a sign of God's favor, that their status of God's chosen people entitled them to God's blessing. He told people to love their enemies, even as the Pharisees were plotting to kill him in Luke 6. The writers goes to great pain to show how vastly Jesus' message different from that of the spiritual teachers of the time.
None of Jesus' teaching formed without him wrestling through a time of secret prayer. In Luke 6:12, Jesus ascended a mountain to pray and continued all night in the prayer to God. He was burdened with the weight consequences of the next day work. The next morning, he descended the mountain to choose 12 disciples and age the true gospel. When we consider that Jesus was doing from day to day, is any wonder that he occasionally withdrew to spend night in prayer at his worship altar. O mga to, no? Spend time of prayer, no? At his worship altar. Order ka journal lagi ito mga classmate. Memorize your favorite verses from Luke 6. Write it out multiple times to help you with memorization. What emotion did Jesus felt when interacting with the hurting people whom he created anew? Why did the Pharisee fail to respond to Jesus in Luke 6 when he exposed their hypocrisy? Oh, mana kita lihat satu angin verse. Largo na kita sabat call sa ato ang mga junior youth nga morag mga hamtong, no? Ato ang part nato nga pagtuon atong tema the second quarter bonus freedom. Og ato ang mga youth kay departure time kita karon, no? Bound to their places na, no? Sa ilang pagpanguli na nila. Og ato ang lesson 9 nga pagtuon ang gugma nga di ay, di ba? Not love at first sight. Oh, wala kuno sa love at first sight. Ay no, daghan man gid nang mako ano nga kanang di maragkuan ba nga ang imong na love at first sight dili nimo siya madayunan, no? Kay napay laing mosulod sa imong kinabuhi, di ba? Na may love at first sight nimo pero napasakitan ra ka, di ba? Hawa ita ka dito sa ikaduha. O ita ka dito sa ikatulo, no? Pero karon katong ato ang nasubaybayan, no? Kaslo na siya karon, no? Nini nga mga adlaw. O dili niya love at first sight, no? Kay kasagaran ng love at first sight dili pa kanina sa So, ang love at first sight, no? Kanang narakay muwang sa gugma, mayon day ka nga love at first sight, no? Pero diya not at love at first sight. Balik ko na itong memory tics, no? Kay Jesus Christ sa maning story, Matthew 9:10-11. While Jesus was having dinner at Matthew's house, a tax collector and sinner came and ate with him and his disciple. When the Pharisees saw this, they asked him, disciple, why does your teacher eat with tax collector and sinners? O mato, no? Na sila ipag kana criticize. So, criticize, no, na may positive, na may negative sa criticize. Kay, natuloy ako ni Kaltog Singgit nga, sino nagluto nito? Diba? Sino nagluto ng pagkain na to? Bakit? Diba? Ang sarap! sa kailan, lalo. May criticize, no? Makakuha og attention, no? Mato nga, kanang nakuha nila, na-criticize nila ang Ginoo. Ano man na imong magtutudlo nga, kaon man sa mga kauban sa mga makasala, no? So atong pagabasahon dili ang John 6:37.
Jan. Ito basahon, no? So may takita kay JB dere. Okay, kaya nagtultok. Kay JB, John 6:37, sa King James Version, all that the Father given me shall come to me, and him that cometh to me, I will in no wise cast out. So manang mopangga siya, no? The church is one body with many members, called from every nation, kindred, tongue, and people. In Christ, we are a new creation, distinction of race, culture, learning, and nationality, and differences between high and low. Rich and poor, male and female must not be save among us. We are all equal in Christ. Who by one Spirit had bonded us into fellowship with Him, as we aid one another, we are to serve and be served without partiality and reservation. Unity in the body of Christ. Seventh-day Adventist fundamental belief. Kuno na mabasa po. Jesus said, all that the Father gives me will I come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. Oh, yeah. Pasagta, no? Dito mabasa sa ato ang John 6:37, Jesus sought out sinner and accepted him. He sought out people whom most of society hated, instead of seeking to be the home of the well-known, well-respected Jewish leader. He desired to be the guest of the sinner, someone deemed an outcast in society, so that he might give a person of hope of salvation. Write down this way in which we can follow Jesus' example, accepting others. Uy na, may exam. Kamu mo ipanambagya mga ka-corner. O, Sunday na rin kita kapag to. Ipabasa 2 Chronicles. Seven 14. So mangita kita kay JB diri, na kay JB diri. If my people which are called by my name shall be humble themselves. Uy, kanta mo ni Jimmy Rivera. And pray and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and I will forgive their sin, and I will heal their land. Umo na siya nga teksto, no? Ang I will heal their land. So to sa insight, have you ever felt unworthy of something? Have you ever done something to dishonor someone and return been giving mercy and forgiveness? Did you feel ashamed, filled with guilt? Oh, that may be how Levi felt. We just subjected him. He must have felt unworthy. Him looking back on his life, yet he probably also felt a great sense of joy and realizing that Jesus was willing to look past and his many faults and accept him as disciple. Use your Bible reading for today as an example and read through your Bible and try to find as many texts as you can about
Forgiveness and acceptance, write down that there you think are most important to your notebook or daily journal. Kumana kita sa itong cornerstone connection, mga classmate, lago kita sa Sabbath School. Last nga hugna, no, Sabbath School sa itong mga hamtong. So welcome na kita sa itong Bible study on Lesson Study on the World's Marathon Lesson karon. Kamiyib ka, nagbigasun sa Aptology, edisyon 7 part atong textology, ibig niya itong absentation. So din na lang kita itong bagatunan, itong Sabbath School sa itong mahamtong. Atong second quarter nga tema, Precursor of Prophecy, o ang sunod, ang Allusion, Images, and Symbols. To study Bible Prophecy. So ato i-credit no ang atong gahatag sa atong overview kadto si Brother Andrew Mangkonto. Og magatuon na kita, expanded sanda na kita sa ato ang Saturday nga pagtuon. Or Sunday, ay browse sa inyong mga browser mga bro. Browse sa Batesco tatamintik na tayo /in. Click dayon ninyo ang ato ang image list, no? Katong alos yan images and symbol. Click ato ang lesson 9. Anya naog dayon pangitaon tong ato ang Saturday man na sa 9, no. So welcome dira kita sa nag-ampo nga kamot. Pila man nakakamot? Daghana. Onya kining may kandila. IPP mo po lagi ni. Enda Psalms Part 2. Welcome na kita uton sa pulong sa Diyos. Lalo na sa kapag laom kablandog bledan and bledan minhalong mapalangga sa Diyos. Ato ang pagatuan ano sa ato ang mga Harvest 25 kaani og mga kaasi ang IPP and the Psalms Part 2. Okay, expanded sundown na kita sa atong pagtuon sa Saturday, no, ang ipabasa diri ang Psalms 46, Jeremiah 4:23 padulong sa verse 26. Ang Psalms 47 verse 1 to 4, 1 Thessalonians 4:13-17. Psalms 75. Revelation 14 verse 6 og 12 atong memory text. Balikan nato nagbasa no, Psalms 67 verse 3 og 4 in KJV nga version. Let the people praise you, ipagdaig man dahil no. Oh God, let the people praise you. Ikaduha na. Oh, let the nation be glad and sing for joy. For you shall judge the people righteously and govern the nation on earth. Shela. Oy, judge the people righteously o govern the nation, no? Ito na yung basa niyang insight. When thinking of the final events, we tend to focus on the beast and the power of revelation. And of course, they have a big rule and an important and two. Otherwise, God would not have put them in the Bible for us to understand them. O mabasa na ito sa version 3, no? Prophecy, however, also deals with key issue associated with sin and suffering, judgment and battle between good and evil, the nature of justice and injustice, persecution, and more. The Psalms also dealt with this issue in great depth, exploring
nearly every possible human emotion, from dark despondency to unbridled joy. We see Israel preparing for the battle against the forces of darkness. We read about individual wrestling with the question of why doesn't God address evil more than directly and immediately? A question that no doubt we all have asked. We are directed to the sanctuary for the answer, and there also a repeated appeal to God's status as creature. Are this not Asia and question that we in our context today wrestle with as well? Of course, this is why we will continue unpacking the book of Psalms in order to learn more about this crucial truth. Mao kuno na i-unpack na to, no? Of course, this we will continue to unpack the book of Psalms in order to learn about the crucial truth. Oy, kinay unpack ba, no? Na matikda na to ni sa mag-download ka o driver sa imuhang laptop, ang iyahang sulti niya na i-unpack, no? The unpacking is complete, di ba, no? Mao din na naka-nindot yun sa kanang unpack kay mo function na gid siya, no? Hinaut nga maka-function po kita ni ini, no? Sa pagtuon nato nining pag-unpack sa book of Psalms. Humana dayon kita sa atong Saturday. Dili kita sa last na nga portion sa atong pagtuon, ang Sunday na gyud. A very present help in the time of trouble. Ang teksto sa Psalms 46, what message of hope can we take from this amidst of turmoil of life now, and what we know is going to come upon the earth in the last days of the great controversy between out here. Taas ba ni ang Psalms 46? Aduna si 11 ka verses. KJV ato basaon. So nagkana yon, God is our refuge and strength, a very present and trouble. Refuge, no? Onya. Now, kanang teksto nga a very present, no, in trouble. Mato iyahang purpose nga mo refuge siya, no? Mahatag siya strength. Therefore, will not weeper. Do the earth very move, and throw the mountains be carried into the midst of the sea. To the waters thereof roar and be troubled. From the mountain shake with the swelling thereof. Shelah, there is a river, that a stream whereof all made glad. The city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of there. We shall not be moved. God shall help her, and that right early. Then her king reached the kingdom, where moved the uttered his voice. The Almighty, the Lord host is with us. The God of Jacob is our refuge. Shelah, come behold the work of the Lord, that desolation he that made in the earth. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow and cutteth the spear in asunder. He burneth the chariot in the fire.
Be still and know that I am God. Ay mo nang be still, no? I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. And the God of Jacob is our refuge. Ay na maganda ito, no? I will be exalted among the heathen. No, ang mga gawas kibali sa Israelite, matawag na siya nga mga hintil, no? Pero kining mga hintil, no, di ba? Karang Christian, gitawag nga mga Christian, sila gani ang ka-exalted ug maayo gid sa Ginoo, no? Kang Jesus Christ, atong mga Hudyo, di man sila mo kuan diha, no? Nga Ginoo si Jesus Christ. Kanang kung kuan mo ba kung sa history wala gid sila pagdawat sa istorya nga niduol sa ilang Ginoo, no? Naramdaman nila ang Ginoo kay di man nila dawaton to si Jesus Christ nga nagpakatao nga mautong Misaya, no? Pero ang mga heathen exalted kay mao magid ilang feeling. Kato si Jesus Christ mao ang the God of God and the Lords of Lords, no? Di ba? So sa pag aplikar lang palang daan diha, no, mo advantage siya, no, kay na ramdaman naman ang gugma gid sa Ginoo, no? Pero atong mga Hudyo wala di nila dawaton tong nagpakatao nga Ginoo, no? Wala pa gid sila karamdam nga nay nagpakatao nga Ginoo, no? Kay di man nila dawaton si Jesus Christ, no? Kay di man kuno to siya mao. Kay di ba? Pero mao na nga ma-exalted siya sa hatin kay ang mga hatin, no, ang makasabot kang Jesus Christ, di ba, no? Panahin pa sa bagtoon sa Psalms 46. Upper to touch on the theme that we find in the book of Hebrew, that there's something better. This is better than the earthly high priest. The sacrifice is better than all the animal sacrifices, and the heavenly sanctuary is better than the type of the existed on earth. The Psalms take a different approach, however. The author is not talking good thing and constructing them with a better thing. He constructing the word in rebellion and in terrible consequences. It is brought with the promise of the better thing that God is planning for us. Indeed, the Psalms is filled with the hope and promise that even amidst of desolation and trial and suffering, the wars that we face, ultimately we are to be still. I know that I am God, katong sa Psalm 16, and to raise the assurance that the day and all this going to end, and that God will be exalted in the earth. Notice too what is written here. Therefore we will not fear, even though the earth be removed, and through the mountains be carried into the midst of the sea. Sa ato pong verse to, no? One cannot help but reminded us the sense that will take place at the second coming. Then the sky needed as a scroll, they when a roll up, and better mountain and islands was moved out of its place. Salvation 6:14. And is looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heaven will be dissolved, being on fire, and the elements well met with a fervent heat. 2 Peter 3:12, no? Mabasa? Our present world with all its attendants, evil isn't going to last forever. And that comes afterward promises as something that our minds now can barely
fathom. Barely fathom. The minds now can barely fathom. For now, we just need to hold on the persevering and faith and clinging to the revelation of God that we have, especially in Jesus on the cross. Conclusion question ng mga classmates. Mapanggihapon ito, no? 29 pa manggihapon, siguro wala man siguro 30. Ato temperatura. So, maura ato ang temperature, no? High nga. 29 degrees Celsius ng lowest, 23 kaulapan. Uy, light rain naman. Ala ka, ano may light rain? So, conclusion question. However, bad things are in this world, and we know they are going to get worse, what hope should you draw from your knowledge of the goodness, power, and character of God? Thank the cross. O na may tubag, thank the cross, no? O katong ato ang teksto nga kanang stand still, no? Nga mutabang siya in time of very present, no? Diyan sa una, verse 1, God is our refuge. So ang refuge sa gera magyud na ano? Dalangfanan. And strength. Ato apag yun siyang kusog, no? Onya, very present in time of trouble. Diba? Very present in time of trouble. Kana itong mahanduraw kanang mga kuano, kanang Iron Dome. Kanang Iron Dome ang mo intercept sa mga missile. Murag inana ang Ginoo ba, no? Nga be in time of trouble, in a very present, no? Ihang i-intercept ang mga missile sa ato ang mga kinabuhi, di ba, no? In time of trouble nga naa siya mo sagang kanimo, no? Mo protection kanimo, di ba? Og mao to yang padasig nga stand still, no? Kay siya gyud ang mo tabang kanato, no, sa atong mga problema. I am God, no? Since the striving and know that I am God, I will be exalted and I will be exalted among the nation. I will be exalted on the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our stronghold. O mao na siya, no? Nga kanang mutabang nga Diyos. O niya dili nila kamahayan nga Diyos. Ipa-exalted hinoon siya, no? There is a nation, there is kalibutan, no? Kay ipahunong, di ba, unsa ning says there? Hunong, no? Says is striving. Unsa ning striving? Pagpaningkamot, ay naday teksto de nga hunong sa pagpaningkamot, di ba? Na may kasabihan nga kanang paningkamot versus paninguha, no? Pero diya ang gitambag sa Ginoo, says is striving and know that I am God. I will exalted among the nation. I will exalted
and earth. O mauna agad ang pagtabang sa Ginoo, no? Kanang masabtan siya ba? Masabtan siya sa nasod, masabtan siya sa kalibutan, no? Sa iyang pagtabang, no? Og ang atong buhaton nga hibaluon nato nga siya ang Ginoo. Ang Ginoo nga pagadaygon sa mga nasud, ang Ginoo nga pagadaygon sa tibuok nga kalibutan. So mao kana atong natun-an, no, nga a very present help in time of trouble, no? Nga sa verse 1 nga God is our refuge and strength, makiwala ng help in very time of trouble. So diha na kita nagtapos, ug magtapos na kita, magampo na kamo, magampo kita. Second nga prayer, silent nga prayer, sa prayer, Paul, magampo kita. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth. As in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. So ato ang benediction diri, ato ang daigon ang iyang gipamulong. Cease striving and know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth. So to God be the glory, and God bless us all. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw pagsunod ni atong tulamanon. Ang pagpalandong sa iyang pulong tagadamo tagabi, mao kini ang inyong Bible study and also study on the words. Marathon lesson karon ko bibigay sa psychology lesson 7 part. Atong textual Jojo based na itong presentation. Dikta layon. Last week na kita of the month sa ato ang Mayo, walay sugat kita nga bulan karon, no. Tibok ra ni nga Mayo from Mayo 25 to 31. Makita sa inyong kalendaryo, mao kini nga linya karon. Mao kini ang kaadlawan sa ato ang no nato nga wali. So ato pang subaybayan ato nga channel kung naabas kilay series this week. So hantad na sa sunod higayon ang Dios mabalangin kanatong tanan og maayong adlaw og kalaygon ang Diyos sa nasod og sa kalibutan og sa walay kahangturan. Amen and amen.